Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Nandyan. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Putang ina, nandyan daw Nandyan, sabi niya. Asan? Many months later. Wala kaming makita. Ceramide, sinisil niya yung mga butas para hindi lumalabas yung tubig. Pero yung kalsada doon, Dok, hindi na-absorb yung tubig. Kasi tinipid. Ayun, si Alden. Droppings. Mga bigating artista na walang takot bumanat sa isyu ng flood control ay mainit ngayon na pinag-uusapan. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Matapos nga pumutok ang isyu sa dambuhalang korupsyon ng ating bansa ukol sa flood control project na kinasangkutan ng ilang mambabatas na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagbulgar na nagresulta pa ng katatawanan na kinumintuhan ng ilang political vlogger dahil sa iba't ibang pahayag ng Pangulo. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Nandyan. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Putang ina, nandyan daw Nandyan, sabi niya. Asan? Many months later. Wala kaming makita. Okay, ina niyan. Sabi mo nandyan, ba't ngayon wala kang makita? Di ba sinasabi na namin sa'yo, Bongbong? Sinabi na namin sa'yo yan, di ba? Sir, putang ina niyan. Flood control sinasabi mo, pinagyayabang mo yung flood control. Tapos nagbaha. Nagalit ka, ang sabi mo pa, binangga. 1 taon na nakalipas. Sinabi mo yung may flood control pero binangga ng barko. Tapos pagkatapos naman sinabi mo may flood control pero na-overwhelm. Nandyan yan, sabi mo. Ngayon, hinanap mo. Kasi ilan beses naman kayong ilang beses na naman umulan. Bago magsona. Kaya bang yabang mo pa. Ngayon, ikaw ang naghanap. Nasaan? Kahit isang hollow block. Isang simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yan ang sinasabi ko. Multo. Bukod nga sa mga bumatikos na mga dismayadong netizens ay hindi na rin maiwasan mapakomento ng ilang bigating celebrity ng Pilipinas. Una nga dito, ang patama ng dalawang Showtime host na sina Vice Ganda at Ann Cortez. Naayon pa ni Ann Cortez na mapanood ang segment ni Jessica Soho ukol sa maanumalyang flood control ng ating bansa. When Ma'am Jessica Soho said, hindi na pala baha ang pagpapalubog ng ating bayan, kundi ang kasakiman, ang sakit, na sinundan pa ni Vice Ganda sa kanyang Instagram story na ibinandira ang picture ng simpleng pananghalian na makikita ang kanin, pritong itlog, hotdog, ham at paboritong adobo na super tipid sila sa kanilang biyahe sa ibang bansa. Nakasabay nito ay hindi na napigilan ni Vice Ganda maglabas ng sama ng loob tungkol sa milyon-milyong buwis na ibinabayad niya na napupunta lang sa maling kamay. Bukod dito ay naglabas din ng salubin ang mag-asawang Mateo Guduchile at Sara Geronimo na sa kauna-unahang pagkakataon naringgan ng madlang people ang popstar royalty na si Sara Geronimo na pumanat sa isang national issue. Hindi nga basta-basta nagsasalita o nagbibigay ng opinion ang award-winning singer-actress tungkol sa mga kontrobersiya na nangyayari sa Pilipinas na kung saan ikinagulat ng netizens ang kauna-unahang banat ni Sara Geronimo ukol sa mga ginawang proyekto ng mga kurap na politiko na kung makikita mo ay natawa at sigawan ang mag-asawang doktor na sina Haydin Ko at Vicky Bilo dahil sa banat ni Sara. Ceramide, sinisil niya yung mga butas para hindi lumalabas yung tubig. Pero yung kalsada doon, Dok, hindi na-absorb yung tubig. Kasi tinipid. Buti na lang ang better products yung tinipid. Bukod dito ay pumukaw din ng pansin ang ginawa ngayon ng veteranong action star na si Edo Manzano na kung saan agaw eksena ang mga post nito sa kanyang Facebook account na patama sa mga taong gumahasa sa kaban ng bayan na nagsabuatan.
At hindi lang dito nagtapos dahil nakisa na rin ang Asia's multimedia star na si Alden Richards sa pagkalampag sa mga korap na opisyal at government contractors, na kung saan bumanat ang kapuso aktor na mas tumindi pa ang isyo ng korupsyon sa bansa, lalo na sa pinag-uusapan ngayong maanumalyang flood control projects na ang nakinabang ng gusto ay ang mga korap na politiko at ang mga kontratistang nagyabang ng kanilang karangyaan sa buhay at nagyabang ng kanilang mga ari-arian. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang highlights ng video kung paano tumulong sa mga taong apektado ng baha ang multimedia star na si Alden Richards. Good day, Lucas. Nandito tayo sa Barangay Santo Niño. Nandito daw si Alden Richards, namimigay ng relief goods. Dalawa kasi dapat dalawa mo yung kuha. Ganda nito, Ben. Ha? Ayun si Alden, makakalawang droppings. Ulitin ko po, Lala, isang tao, isang staff ko. Hindi niyo po madadala lahat pag dalawang staff yung ikukuha. Ayan si Alden, makakalawang so nandito sa Barangay Santo Para Niño. kayong octopus na lalabasan ng 8 kamay. Namimigay ng relief goods. Ayun si Alden, makakalawang droppings. Ulitin ko po, Lala, isang tao, isang staff ko. Hindi niyo po madadala lahat pag dalawang staff yung ikukuha. Ayan si Alden, makakalawang so nandito sa Barangay Santo Para Niño. kayong octopus na lalabasan ng 8 kamay. Namimigay ng relief goods. Sa nakaraang 3 taon. Sabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoan, tutukoy sa listahan na ito kung alin ang tapos na, alin ang napinsala at alin ang mga ghost project lang. Isa sa publiko rin daw ito. Dagdag ni Bunoan, may mga naantalang proyekto dahil nabawasan ang pondo para rito. Isa raw sa mga problema ng DPWH ang mga programang hindi dumaan sa National Expenditure Program na dahilan kung bakit nababawasan ang pondo para sa ilan nilang proyekto. Maraming dagdag nga, yan ang sinasabi ng Presidente, maraming dagdag to the detriment of the program of the President. Hindi dumaan sa amin for vetting o for preparation. So, Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Hindi ka na